Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kaniyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga, at sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madalas kapag narinig natin ang salitang propeta, naiisip natin isang tao na critical at na ang mensahe ay pagdating ng sakuna o pagtatalo. They are prophets of doom. Oo, madalas nga yan ang mensahe ng mga propeta sa Biblia. Pero hindi lang naman yan. Marami din sa mensahe nila ay nagbibigay ng pag-asa. Nagpapahayag din sila ng mga bagong kalagayan na darating na maganda. Isang halimbawa na rito ay ang mensahe ni Propeta Jeremias ngayong araw. Si Propeta Jeremias ay nabuhay noong ang mga Israelita ay nasa mahigpit na kalagayan. Sinasalakay sila ng mga Babylonians. Noong panahon niya, ang 10 tribu ng Israel ay nawala na. Sila ay ipinatapon ng mga Assyrians sa mga 2 taon nang nakaraan. Natatakot ang mga nasa Huda noon na baka mangyari din sa kanila ang nangyari sa 10 tribu. Matalo sila ng kaaway, maipatapon sa iba't ibang lugar, at ma-assimilate na sila ng ibang lahi at mawala na ang kanilang identity. Upang palakasin ang loob nila, pinahayag ni Jeremias ang darating na panahon na pasisibulin uli ng Diyos ang lahi ni David. Darating sa lahing ito ang isang hari na maghahari sa buong lupain at paiirali niya ang pamumuno ayon sa batas at sa katarungan. Mamumuhay uli sila ng mapayapa. Ang pangalang itatawag sa haring ito ay ang Panginoon ay matuwid. Darating din ang panahon na ang mga ipinatapon noon sa iba't ibang lupain ay babalik uli sa Israel at mamumuhay sila roon ng mapayapa. Ito'y gagawin ng Panginoon, kaya siya nakilala noon na nagpalaya ng mga Israelita mula sa Ehipto ay kikilalanin na ngayon na nagpalaya sa mga Israelita sa lahat ng bansa
at nagpabalik sa kanila sa kanilang bayan. Ang propesiyang ito ni Jeremias ay natupad pagdating ni Jesus. Siya ay galing sa lipi ni David. Siya ay isinilang sa lungsod ni David sa Bethlehem. Siya ay naghahari ngayon, hindi sa pamamagitan ng dahas at ng armas, kundi sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang mga nasa kaharian niya ay sumusunod sa kanyang batas ng pag-ibig. Nagsisikap silang maging makatarungan at matuwid. Ang nabibilang sa kahariang ito ay galing sa iba't ibang bansa. Pinag-iisa niya sila at tinadala sa lupain na para sa lahat, kung saan ang lahat ay magiging maligaya. Iyan nga ay ang langit. Hindi pa ganap ang paghahari niya, pero dadating siyang muli upang gawing ganap ang kanyang sinimulan. Iyan ang ating inaasahan at inaabangan. Kaya nag-aantay tayo sa muling pagdating ni Jesus upang tayo ay mamuhay ng marangal at sagana kailanman. Patatagin mo kami, Panginoon, sa pag-asa sa iyong pagdating. Kaya halina, Jesus, dumating ka Ito po na. ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.